Amen. Lahat tayo, ang destinasyon natin, langit. Amen? Pero huwag natin kalimutan na mayroong humahadlang bago tayo makarating ng langit. Hinihiling ko po ang pananalangin ni Pastor G. Sabit po para sa mensahe ng ating Panginoon. Heaven is our destiny and Satan is our enemy. Please be seated po. Sino po dito may kondominium? Sino po dito ang mayroong bahay worth 3 million? Sino po dito ang pinakamayaman? At sino sa atin ang maraming kayamanan? Brother Sean, ano ang pinakamahalagang bagay na mayroon ka sa buhay mo? Ano yan? Huwag na si mama si papa, alam na natin yan, baka magbubulahan pa tayo. Huwag yung asawa natin. Yung isang teacher natin, mayroon siyang iPhone cellphone. Sino dito ang mayroong 500,000 sa bangko? 500,000 po. Taas ang kamay ng may 4 wheels. Taas ang kamay ng mga kapatid. Kahit na isang daan na pera natin, kayamanan yan. Mayroon talaga tayo sa ating mga buhay na mayroon tayong mga kayamanan. Kaya mayroon tayong mga bagay na hindi pwedeng isurrender dahil yan po ay mayroong halaga sa atin. Praise the Lord. Sino sa atin dito ang kayang mabuhay ng 200 years? So tayo ngayon na nandito, mapalad na lang tayo kung aabutin pa tayo ng 100 years. Tama? Right. At yung bahay natin ngayon, yung sasakyan natin ngayon, yung mga pag-aari natin ngayon, anumang bagay na mayroon tayong pinapahalagahan, darating ang araw, hindi na tayo ang mag-iingat yan, hindi na tayo ang magpapahalaga dyan, ibang tao na. Amen. Tama ba mga kapatid? Amen. Lahat ng nagmamayari ng mamahaling barko, eroplano, ng building, mga kapatid, darating ang araw, lahat ng mga bagay na yun iiwan nila. At iba na ang mamamahala. Amen. Kaya nawa po, maunawaan natin ang mensahe ng ating Panginoon, mga kapatid. Dahil maraming mga taong nawala sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil inuuna ang kayamanan ng mundo kaysa kayamanan ng langit. Right. Lagi natin alalahanin, hindi masama na tayo pagpapalain, pero every time na tayo pinagpapabala ng ating Panginoon, huwag natin kalimutan, Lord, salamat sa kotse, Lord, salamat sa bahay, Lord, salamat sa asawa, Lord, salamat sa maayos na pamilya, Lord, maraming salamat sa mga material things, pero huwag mong hayaan, Panginoon, na mahalin ko ang mga bagay na makalupa. Every time na aking pagpapalain mo, Lord, ikaw ang aking mamahalin, ikaw yung aking pupurihin, ikaw yung aking sasambahin. Every time na tayo pinagpapala, itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Tumatuloy natin sambahin, paglingkuran natin ang ating Panginoon. Mahalin natin ang Diyos kaysa mga bagay na ngayon tayo dito sa lupa. Ang lahat ng kayamanan dito sa lupa, yan po ay kamangmangan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Lord, be wise. We need to be wise, mga kapatid. Kung naapektuhan ang ating paglilingkod ng dahil sa kayamanan, bumalik tayo sa ating pong Panginoon. Pabor lamang ng Diyos sa atin yan. Sino po dito ang sumakay ng jeep na hindi pinasa saan papunta ang jeep? Yung sumakay ka lang ng direksyon pero hindi mo alam kung saan yung direksyon ng jeep. Ng bus, ng aeroplano. Mayroon ba dito sumakay na lang ng bus direksyon, hindi na nagtanong-tanong? Ng aeroplano. May mga taong sumasakay ng jeep na hindi alam saan papunta yung jeep. Kaya minsan pag namaling direksyon, papagalitan yung jeep. Nakaranas kayo niya mga kapatid. Pag nakasakay ka ng jeep na hindi mo alam kung saan pupunta, pag sasakay ka ng bus na hindi ka nagtatanong at saan pupunta, kung sasakay ka ng aeroplano na hindi mo alam saan pupunta, huwag kang umasa na makakarating ka sa pupuntahan mo. Ama, kasi hindi mo naman alam kung anong direksyon ang sinakyan mo eh. Amen. Alam niyo ba mga kapatid kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Alam niyo ba kung bakit tayo sumasamba? Dahil heaven is our destiny. Pero kailangan natin, alam natin ang patutunguhan papuntang langit. Dahil hindi basta-basta papayag si Satanas na makarating tayo sa langit. Amen? Kailangan nating magtanong.
Tama ba ang biyahe ng sinasakyan ko? Tama ba ang biyahe ng sinasakyan kong aeroplano? Kaya tama ba yung reliyon ko? Tama ba yung pagsamba ko? Tama ba yung reliyon natin? Amen. Tama ba yung pananambahan natin? Amen. Humanda ka at hahanda ako. Dahil si Satanas ay hahadlangan tayo. Makikipag-away siya sa atin. But we have the Holy Spirit. We have the Holy Ghost. Hindi pwedeng mahadlangan tayo ni Satanas. Kapatid. I love the Holy Spirit of God. Mayroon pong pangungusap ang Espiritu Santo ng ating pong Panginoon. Heaven is not a reward for a good people. Kaya hindi natin pwede ipagmayabang na mabuting tao tayo. Hindi natin pinagmamayabang na maayos tayo. Oo, given na yan. Pero hindi po reward ng ating Panginoon ang langit dahil sa ating kabutihan. Kaya maraming mga tao hindi nakakapaglingkod sa Panginoon dahil mabuti na sila. Heaven is not a reward for a good people. Ito po ay nakalaan lamang sa mga taong iniligtas at ligtas na sa paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. Dahil masarap pong mamatay na ligtas na tayo, mga kapatid. Amen. Amen. Pero kailangan alamin natin na yung ating paglilingkod ay papunta ba talagang langit? Ang direksyon pa natin ginagawa ay papuntang langit. Sabi ng banal na kasulatan sa John chapter 14, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroon upang ipaghanda kayo ng dako, at kung nanroon siya, siya'y babalik muli at tayo'y tatanggapin niya sa kanyang sarili. Kung saan siya, naroon din tayo. Sabihin mo sa iyo katabi, hindi ka nilikha para sa impyerno. Amen. Pag pinagsasabihan po tayo ng ganyan, mga kapatid, na hindi tayo nilikha para sa impyerno, dapat maging masaya ang aura ng ating mukha. Hindi yung langit ang ating punta, pero ang mukha natin parang papuntang impyerno. Amen. Totoo mga kapatid? Pag sinasabing langit ang punta natin, oh praise the Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Amen. Hindi yung, Allah, langit ang punta ko. Diba? Lahat ng problema dito sa lupa, pag namatay ka, maiiwanan mo na, hindi ka na mga problema. Thank you, Congressman. Praise God. Ikaw na lang yung nananatiling matatag na nakikita kung nag-aabot dito. Palagpakan natin ang ating Panginoong Diyos na tayo'y nilalang ng Diyos para paglingkuran siya. At ang reward niya sa atin ay buhay na walang hanggan. Amen. Tama ba mga kapatid? Ang langit ay hindi binibigay para sa mabuting tao. Aanin yung mabuti na hindi tayo naglilingkod sa Panginoon. Aanin yung mabuti tayo pero wala tayong ginagawa para sa kapurihan ng Diyos. Amen. Hindi tayo nilikha ng Diyos para maging mabuti lamang. Nilikha tayo ng Diyos para maging mabuting tao at maglingkod sa Kanya habang tayo nabubuhay sa mundong ito. At yan dapat po na maunawaan natin, mga kapatid. Masyado lang ba ako mabilis? Okay lang ba? Amen. Nagmamadali lang ako ng kunti, mga kapatid, dahil ayaw ko po kayong abalahin ng matagal. Hallelujah! Satan is our enemy. Siya ang atin pong kaaway. Ang langit, mga kapatid, ay hindi lamang sa mga marami tayong ginagawa, kundi sa pamamagitan ng atin pong mga pananampalataya. Ang sabi dyan, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. Naghahanap lang siya ng pagkakataon. Naghahanap lamang siya ng tamang panahon. Hanggat hindi pa tayo nakarating sa langit, hanggat hindi pa tayo namamatay, mga kapatid, naghahanap siya ng pagkakataon na makatsamba. Amen. At ang delikado kung tayo ay matsambahan, mga kapatid. Mag-ingat tayo sa kanila ng kaaway. Mag-ingat po tayo sa pandaraya ng kaaway, mga kapatid. Amen? Yung pagsisinungaling, yung pagtatakip natin sa hindi magandang bagay, galit po ang ating Panginoon dyan. Right. Deception yun. Pangliling lang yan ni Satanas. Parang ano yan? Nililing lang niya tayo sa matamis na pagkain, pero may lason. Totoo ba? Amen. Nililihis ni Satanas ang ating atensyon sa paglilingkod natin sa ating pong Panginoon.
Inaalis ni Satanas, mag-ingat tayo sa mga bagay na hindi na tayo nakapokus sa atin pong Panginoong Diyos. Dahil marami ng mga bagay dito sa mundo na yun lang ang ginagawa ng kaaway at nawala na sa paglilingkod sa Panginoon. Tama ba mga kapatid ko? Amen. Hallelujah. Kailangan nating labanan ang gawa ni Satanas. Huwag nating hayaan na inihis ni Satanas yung ating destiny, yung ating direction. Kapatid, hindi po tayo makakarating ng SM kung ating direction papuntang Sky King. Fortune King, dito sa inyo, sa bayan, Sky King. City King ka na City po. King? Pinalitan na. Pinalitan na rin? Hindi na ako tumama, Brother Jomer. Sky King naman siya dati. Sky King. So hindi tayo makakarating ng SM kung ang lakad natin papuntang Fortune King. Hindi tayo makarating ng Maragondon kung ang lakad natin papuntang Baclaran. Tama? Amen. Hindi tayo makakarating ng langit kung ang ating ginagawa pang impyerno. Yes! Right! Totoo ba mga kapatid? Kaya kailangan tiyakin natin. Sabi ng Bible, enter ye in the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go enter. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Alam niyo ba kung bakit mas makaunti ang mga Pentecostal sa ibang religion? Bakit sila milyon? Maraming bawal. Ha? Ano bang mayroon sa Pentecostal? Holiness. Holiness. Nakakainis na nakakalinis. Tama ba mga kapatid? Pag sinasabing Broadway, maluwag na daan, ang tinutukoy yan ng mga gawa makamundo. Amen. Ano bang gawa ng mundo? Na gustong-gusto na maraming tao doon kahit may religion. Inom. Sugal. Kayo may sabi dyan, ha? Naka-video tayo mga kapatid. Pero pag sa Pentecostal ka, maraming bawal. Hindi para pahirapan tayo ng Panginoon. Right. Amen. Pinagpapawalan tayo ng Panginoon dahil ang makakarating sa langit, yung sumusunod sa Panginoon, hindi sumusunod sa gawa ng mundo. Amen. Hindi naghahanap ang Diyos ng maraming miyembro. Ang hinahanap ng Diyos, yung mananampalataya na dumadaan sa maigpit na daanan, yung hindi ka. Mga kapatid, nauunawaan ba natin yung talata? Amen. Dati tayo dyan, pero niligtas na po tayo ng atin pong Panginoon. Kaya 200 lang ang pipilian natin, hindi ang dating daan. Maluwag na daan na punong-puno ng kalayawan, hindi ka winawarningan, hindi ka pinagbabawalan, lalaki sa lalaki kinakasal, babae sa babae kinakasal, na wala naman yan sa Biblia. Gusto yan ng mundo dahil pwede sila, pero sa atin, sa Panginoon, hindi pwede. Hindi si pastor ang nagbabawal, ang Biblia ang nagbabawal, kapatid, at kailangan natin maghuwi. Dahil pwede sa mga bagay na ginagawa natin, na hindi para pabuntang langit, kundi pang impyerno. Kung walang magsasaway sa kanila, we have the Holy Spirit of God na pwede tayo magpapala para sa kanila. Yung mga bagay na ayaw ng Diyos, yun ang gusto ng maraming tao. Amen. Pero tayo na mayroong Holy Ghost, amen. Hindi na tayo naiinggit sa kanila. Hindi na tayo nakakisaya sa kanila. Lumalakad na tayo may kabanalan. Naglilingkod tayo na mayroong pagtitiis. Naglilingkod tayo na mayroong pagtatapat. Dahil ang pangako ng Diyos sa atin, hindi impyerno kundi langit. Amen. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Dito ka lang makakita ng mga sumasamba na hindi mag-inat-inat sa damit. Diba?
Salamat sa atin pong Panginoon Diyos. Walang neutral sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi sapat po na church goer lang tayo. Ang kaligtasan ay personal decision. Ang kaligtasan hindi nakabase sa ating asawa. Ang kaligtasan hindi nakabase sa ating magulang. Ang kaligtasan ay hindi nakabase sa ibang tao. Ang kaligtasan ay nakabase sa ating desisyon. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. Kailangan natin ng firm decision, mga kapatid. Panlangit pa talaga ang ating ginagawa o pang-impyerno. Amen. That's true. Hallelujah. Mahirap yung langit kaya ako. Punta kami ng Pag-ibig. Ano tayo pumunta ng Pag-ibig? Friday. Naka-GPS, 3 cellphone. Tapos yung sa sasakyan. First time ko eh. Kung hindi na postpone, si Brother Jimmy mag-drive, hindi na postpone. Napilitan ako ngayon. Sa Joker. Sabi nung isa, dito ka. Sabi nung isa, dito ka. Ay, yung cellphone na sinusundan ko, tama din naman yung daan. Pero paikot-ikot kami, ang tagal. Nagmamadali pa naman ako, Brother Sherwin, then may prayer meeting. Eh, kailangan maaga kami makaalis. 8:30 na kami nakaalis. Abay, grabe. Liliko daw ako sa kanan, liliko sa kaliwa. Mayroon kang nagagalit sa akin, Pastor, ayaw mo kasi maniwala. Paikot-ikot kami. Ang tagal namin makarating. Kaya sabi sa akin, Pastor, huwag ka nang bumalik sa dating daan. Kung saan-saan naman tayo idadaan. Mabay, nag-iba rin kami ng daan. Naku po, paikot-ikot na kami sa airport. Kaya ba, napunta tayo ng airport. Wala kaming susunduin pasahero. Nag-iingat pa ako sa mga nanguhuli kayo. Naku. Praise God. Pero mabuti ang Diyos. As long na mayroon kang direksyon sa pupuntahan mo, kahit paikot-ikot ka, hanggang tuloy ka lang sa direksyon na pupuntahan mo. Kahit gaano katagal, kahit gaano kalayo ang ikot, makakarating ka sa destinasyon mo. Amen. Amen. Pag nakarating ka sa destinasyon mo, kahit napagod ka, kahit maraming oras na sasayang, pero pag nakarating ka, magpapasalamat ka sa Panginoon. Lord, salamat. Kahit matagal kaming nakauwi, nahirapan man kami paikot-ikot, pero salamat nakarating kami sa bahay. Ganun din sa paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid. Minsan nakakaranas tayo ng hirap sa buhay. Minsan nakakaranas tayo na hindi magandang patakbo ng ating buhay. Pero as long na nanatili tayo sa direksyon ng ating pagsamba sa Panginoon, isang araw masasabi ko, Lord, salamat na nagtsaga ako. Lord, salamat na nagtis ako. Lord, salamat na nagtabal ako. Lord, salamat na nabuhay ako ng may kabanalan. Palakpakan natin ang ating pagpapalagay. God did not create us just to survive. Pero nilikha tayo ng ating Panginoon upang mabuhay magpakailanman. Amen. Right. Anong distraction ng kaaway yung mga social media? Tama? Pag hindi tayo maging maingat yan, distracted tayo dyan. At salamat sa inyong pag-live at pag-share, mga kapatid. Praise God. Totoo pala talaga na may pira sa social media. Kaya pala, marami akong nakikita, mga kapatid, ano-ano na lang eh. Diba? Ano na lang eh. May maipos lang. Dahil may pera pala sa social media. Tayo mga kapatid, palakpakan natin ang ating nasa media team. Hindi sila post, hindi sila nagpapiyat para sa pera, kundi para sa kaluluwa. Marami nang naabot. Ilan na yung followers natin mga kapatid, counting nasa papunta na tayo sa 26,000 million views. Maraming mga taong natutuwa. Amen. Pero mayroon talagang bashers. Ganon talaga si Satanas. Ganon talaga si Satanas. Hindi siya masaya na nag-i-enjoy tayo sa presensya ng Diyos. Gagawa talaga siya ng paraan para ma-distract ka. Pero ang totoong Kristiyano, kahit dinidistract ka, tuloy ka pa rin sa pag-iikot natin sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Amen. Satan doesn't need to destroy us. He just needs to delay us.
Ito ang mabigat, mga kapatid. Hindi na kailangan ni Satanas na sirain pa niya tayo. Pero pag nagpaliban tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi tayo sira sa Kanya, sira na tayo sa Panginoon. Amen. Totoo ba, mga kapatid? Ang plano sa Satanas hindi para tapusin tayo. Sabi ng Bible, naparito siya para mapatay tayo. Pero bakit ikaw at ako hanggang ngayon buhay? Dahil mayroong Diyos na nagpapahalaga ng buhay mo sa buhay ko. Right. Totoo ba, mga kapatid? Hallelujah! Kaya huwag tayo magpapaliban sa paglilingkod natin sa ating pong Panginoong Diyos. Dahil kung hindi niya tayo matutokso, gagawin niya tayo lagi busy. Kung hindi niya tayo kayang makagawa ng masama, gagawin niya pamamaraan. Maging busy tayo sa walang kabuluhang bagay. Yun ba mag-cellphone tayo mula umaga hanggang 24 oras? May kabuluhan pa ba yan sa harapan ng Diyos? Mayroon, kung puro Word of God ang ating pong mga ginagamit sa ating pong mga social media, mga kapatid. Praise God. Pero masaya ako, mga kapatid. Masaya ako na tayong lahat ay pinagpapala ng ating pong Panginoong Diyos. Dahil ang langit, hindi lang pag-asa natin. Kailangan tama yung ating desisyon. Ikaw ang nandito, huwag mo nang sayangin ang iyong panahon sa mga bagay na makamundo. Tama? Amen. Huwag mo nang sirain, huwag na natin sirain ang ating paglilingkod sa Diyos. Namuhunan na tayo ng buyat, namuhunan na tayo ng pagod, namuhunan na tayo ng gutom, prayer and fasting, naulanan na tayo sa paglilingkod, nainitan na tayo sa paglilingkod, nakutuman na tayo sa paglilingkod, nawalan na tayo sa paglilingkod, lahat ng kahirapan na naranasan na natin sa paglilingkod. Pero huwag tayong sumurinder, mga kapatid, dahil sa ginagawa natin yan, nakarikod yan, at ginagawa natin yan para sa Diyos. Huwag na natin isurinder ang ating pananampalataya, huwag natin isuko ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kasi po, ang kasalanan natin, lagi may promo. Pag tayo po'y nakagawa ng kasalanan, mga kapatid, hindi tayo ikukulong kung sa Diyos tayo nagkasala. Ang ating kaluluwa ang magdurusa. Maiimpirno po ang ating pong kaluluwa. Hindi tayo itutulak ni Satanas sa bangin para mahulog tayo sa bangin dahil galit siya sa atin. Ang hinihintay lang ni Satanas na tayo ang lumalakad para tayo ay mahulog sa bangin. Kaya mag-ingat tayo sa patilong ng kaaway ni Satanas. Amen. Sino dito ang nakahuli ng daga? Na hinabol mo yung daga? Ang hirap, di ba? Pag ang daga marunong tumakbo, mahirapan ka dyan. Lalo na kung takot tayo humawak sa daga. Wala pa akong nakitang tao na takot humawak sa daga. Hinabol yung daga at tinuli. Gagawa tayo ng paraan eh. Ano gagawin natin paraan? Di ba dito, may mga daga dito? Ngayon, wala na. O yun, yung bukod sa may lason, pagkain ng may lason, yung papasok sila doon sa sa mousetrap. Diba? Bakit nahuhuli ang daga? Kasi gumagamit ng tayo. Dahil mayroong paing. Diba? May paing. Amen. Pinaing na natin yung daga. Para maingganyo yung daga, para pag kinain ng paing, huli yung daga. Right. Hindi tayo papainan ni Satanas para lumayo sa Kanya. Papainan niya tayo Amen. para lumapit sa Kanya, Amen. para mahuli. Hallelujah. Yes. Tama ba, mga kapatid? Amen. Ang laso ni Satanas hindi mapait kundi matamis. Right. Liliyangin tayo sa mga matatamis na bagay ng sanlibutan. At pag yun ang inuuna natin, huli na tayo ni Satanas, mga kapatid. Amen. Alam niyo po ba ang kadina ng kasalanan? Magaan lang yan pag sa una. Pero habang panahon, taglay-taglay mo na ang maraming kasalanan, mahihirapan ka na. Tama ba, mga kapatid? Di ba may mga taong nag-enjoy na gumawa ng pagkakasala? Pero habang gumagawa ng maraming pagkakasala, yung iba, wala na. Nagpak ng pananampalataya. Hindi na kaya eh. Dahil akala natin ang kasalanan pagpapala. Ang kasalanan ang siya magpapahamak ng ating pong mga kaluluwa.